We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Nagsugod na karong adlaw ang napulo ka adlaw nga campaign period alang sa barangay ug SK Elections 2023. Atong sayron ang mga katikaran karon sa Davao City pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Kaya kadlawon pa lang nakamuntar na ang mga campaign posters ug tarpaulins karong unang adlaw sa kampanya alang sa barangay ug SK Elections. Wala kay sayang oras ang mga kandidato sa pagpaila-ila sanglit na pulo ka adlaw lang ang kampanya. Dihang nihayag, tataw na ang kadaghan sa mga nakamunta na campaign posters ug tarpaulins sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Dunay mga nakahilera nga posters sa mga magkauban sa linyada. Dunay say posters sa mga walay ka grupo. Hinoon, sumala sa COMELEC, gitugtan ang pag-post og campaign propaganda in groups. Basta lang haom gihapon ang poster sa size requirement nga 2x3 feet. Kamatikdan sagma kung dunay mga nakatarpaulin, dunay say gipili ang mas ubos nga budget pinaagi sa paggamit og sako nga nagka-lettering gamit ang pintura. Sa yusab ng andam ang pipila ka mga sakyanan sama niining mga tricycle nga gipang adornohan alang si pegayon nga motorcade. Ug syempre, duyugan sab kini sa ilang campaign jingle. Apan sa unang adlaw pa lang sa kampanya, tataw na sab ang mga kalapasan sa mga kandidato sa pagmungtar sa ilang campaign materials. Dunay mga gipangkabit sa poste, sa mga punuan sa kahoy, ug labi pa nga daghan sab ang gipangmuntar sa dili designated common poster area nga una na giilas sa COMELEC. Ken sa regulasyon sa COMELEC ang mga magmalapasong mga kandidato labi na sa wala pagsunod sa pagbutang sa mga poster o ilahang tarpaulin sa tamang lugar, isyuhan sila og notice to remove ingon man show cause order o desisyonan kana sa ilahang task force anti-epal. Kent. Daghang salamat Argil og amping mo diha. 23 ka mga barangay gikan sa nagkanayang lungsod sa Misamis Oriental ang giilang election areas of concern. Kapulisan gilatag na ang seguridad sa buong mga lugar karong eleksyon. Ani ang report? Gikumpirma karon sa Misamis Oriental Provincial Police Office nga nasa 23 ka mga barangay gikan sa nagkanayang lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental ang giilang election areas of concern. Sigon sa kapulisan, usa sa gabisihan ang giingong presensya sa New People's Army sa mong mga barangay. Hinoon, wala kuno nagkampo ang mga rebelde sa nisgutang mga barangay apan aduna pay mga higayon nga masiplatan sila sa lugar. Sa Hingoog City, adunay 8 ka barangay. Sa Upol, adunay 5. Magsaysay nga adunay 3. Medina ug Claveria nga adunay 2. Samtang tag-usa sa Balingasag, Mantikaw ug Salay. Among mga lugar gibutang sa kapulisan sa orange category. Sometimes presence nila but dili gyud sila ingon nga diha gyud sila nagtundo mo ana lang mo kuan so and before kanisan nga mga area ha mao gyud ni siya ang naay mga panghitabo nga atrocities nga nabuhat sa atong mga communist NPA terrorists. Dugang sa kapulisan nga masugot nga seguridad ang ipatuman sa mong mga barangay aron masiguro nga mahimong hapsay ang pagpahigayon sa eleksyon. Nakikoordina na sab kuno sila ngadto sa nagkadayang ahensya nga pwedeng makatabang sa ilang pagpatuman sa kalinaw. Diri atong probinsya nabilong sa coastal. So appeal gyud sila ang maritime nga mougment pod sa ato sa kung kulangon ang atong personnel nga mag secure sa maong barangay SK election. Panawagan karon sa otoridad sa publiko nga ugaling adunay mamatikdan nga mga kadudahang tao daling i-report sa pinakaduol nga police station ingon man law enforcement units sa inyong lugar.
Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Criminology student og bidagan pagka-SK Kagawad sa ilang barangay sa Initaw, Misamis Oriental ang patay. Human nga gipusil sa riding in tandem suspects. Ano ang report? Dead on the spot ang 23 anyos nga si Mark Allen Takbobo, residente sa Proctrisi, Barangay Hampason, Initaw, Misamis Oriental. Human giposil sa iyang ulo pasado alas 8 sa gabi adlong Lunes. Ang biktima usa ka criminology student sa Initaw Community College og midagan sab pagka-SK Kagawad karong umaabot nga piniliay. Sumala sa kapulisan, 3 ka mga gunshot wound ang nahiaguman sa biktima kung asa pulos kini sa iyang ulo nga bahin. Na-recover sab sa PNP Soco ang 2 ka mga basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Base sa information nga dunay motorsiklo nga XRM ang gisakyan sa maong suspitsado nga nipusil aning naigo kani siya sa iyang forehead o sa lips portion sa iyang ulo gyapon. Gilayon nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan sa Initaw ug mga kasikbit nga lugar human ang insidente. Wala madugay uban sa tabang sa El Salvador City Police Station ug 2nd PMFC Misamis Oriental. Na-hold sa otoridad ang usa ka SUV nga dunay kargang motor nga gituwang mo'y gigamit sa krimen. Lakip na ang 3 ka mga lalaking persons of interest. Ang maong mga person of interest na nasa maong sakay atong kuan so gikandakan sila og para pintest sa atong Regional Forensic Unit 10. Apan wala madugay, gibuhian rasab ang 3 ka mga persons of interest. Human nga nagnegatibo sila sa paraffin test nga gihimo sa otoridad. Karon, padayon ang investigasyon sa krimen o kung unsa ang posibleng motibo niini. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Gipangunahan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang Peace Covenant signing sa mga kandidato sa Datu Angal Midtimbang, Maguindanao del Sur. Kauban ni Secretary Abalos ang kapulisan, kasundaluhan, lokal nga opisyales sa pagpanguna sab ni Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Magunda Datu. Ang Peace Covenant signing gipahigayon aron mas siguro ang hapsay ug malinawon nga eleksyon. Gibutyag sab ni Governor Magunda Datu nga 60 ngadto 65% sa mga barangay sa probinsya ang unopposed o walay kontra karong eleksyon. So, kung titignan natin, humigit kumulang, we are more than half. So we are reaching 60 to 70% of the whole province of Maguindanao del Sur na maging unopposed ito at maging tahimik. In the history of Maguindanao del Sur, katunayan naman na tahimik ito during barangay capital election. Yung civilian aspect, yung kamukha na ginagawa natin ngayon, yan yung covenant of peace, napaka-importante niyan. No? And of course, it goes without saying, hindi matatapos ito during campaign o pagkatapos ng eleksyon, maski tapos na eleksyon. Dapat wag bitawan yan, lalo na yung mga lugar na medyo dikit ang eleksyon. Ana-ana sa 11 ka barangay ang giilang areas of concern sa Davao Region. Ano ang report ni Jandy Esteban? Gikumpirma sa Police Regional Office 11 nga 11 na ka barangay sa Davao Region ang gikonsiderang areas of concern nga pulos anaa sa yellow category. Sa Davao del Sur, mao ang barangay Kapatagan ug barangay 3 de Mayo sa Digos City. Sa Sulop, mao ang barangay Litos, barangay Tanwalang ug barangay Talas. Sa Matanao, mao ang barangay Tamlangon ug barangay Poblasyon, barangay Maibo sa Magsaysay, barangay Aplaya ug barangay Clib sa Hagonoy. Samtang barangay Umpaw sa Tarragona, Davao Oriental. When a certain area is in under category yellow, we have to deploy more forces, but it's not really that much, as I say, because it's the lowest area of concern yung category yellow. So monitoring lang din naman ang gagawin natin. Gipasabot sa COMELEC nga ang yellow category mao ang mga lugar nga dunay mga kagubot nga nahitabo sa nakalabayng 2 ka eleksyon ug dunay bangi sa magkaatbang nga mga kandidato. Ang orange category mao ang dunay hulga sa local armed group o mga communist terrorist organization. Ang red mao ang grave concern, samtang green ang generally peaceful.
Samtang kapin 6,000 ka personahe ang ipakatag sa PRO 11 sa Davao Region alang sa local elections. Nag-augment sabang PRO 11 og personahe sa BARM. I would remind all the policemen of Davao City Police Office, the whole of Police Regional Office 11, to be non-partisan in the exercise of the election process. Okay, you already know it. We have already our guidance. And of course, in every election, we have to keep it safe. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban. Para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki nga igo lang na mahaw sulod sa gitrabahuan nga shop sa Iligan City ang patay human gipusil. Personal nga bangi ang ginatudlong hinungdan sa krimen. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang naabtan sa mga personahe sa Iligan City Police Station 1. Kining usa ka lalaki sulod mismo sa iyang ginatrabahuan nga shop sa Purok 7, Barangay Hinaplanon, Iligan City, pasado alas 8 sa buntag adlong Martes. Sigon sa kapulisan, nga usa ka residente ang nagpakitabang sa ilang buhatan, gumikan sa mga buto sa pusil nga ilang nadungog ug ang usa ka lalaki nga migawas gikan sa maong lugar. Igo pinusilan sa ulo ang naangkon sa biktima nga giilang si Edmond Casol nga residente lang sab sa lugar. Pamahaw pa ni siya, going pa ni siya pamahaw niya. So naikuan sa ka male person nga isulod adto sa ilahang shop. Gipusil mo katong male person sir mo to pasay sa ato ang biktima. Sa ilang pag-imbestiga, migulang ang gulong personal nga bikil ang posibleng motibo sa krimen. Tungod aduna matud pay gisaysay ang kabanay nga nakabikil ang biktima, pipila ka semana na ang milabay. Sa karon, padayon ang ilang ginalusad nga hot pursuit operation, batok sa suspect kinsa wala una gipanganlan sa otoridad. Rest assured nga among panalipdan and then para sa katauhan mag inampingon gyud no kay nani mga inani nga insidente kang nahitabo. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dili lang mga localized thunderstorm ang magdala og pag-ulan sa nasod karong adlaw. Sumala sa pag-asa, apektado sa northeasterly wind flow ang northern ug central Luzon, samtang pipila ka lugar sa southern Luzon ang nakaapekto ang shear line o ang pagsugat sa bugnaw nga hangin sa northeasterly ug init nga hangin sa easterlies. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman karong buntag ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Socsargen, Caraga ug Davao Region. Magpadayon kini og mas salapad na pag-abot sa hapon ug gabii. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar ug mag-alerto sa baha o landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Andam na matud pa ang COMELEC 12 o Pro 12 alang sa nagsing-abot nga barangay and sangguniang kabataan elections 2023. Agig pagpangandam, gipaygayon ang Regional Joint Security Control Center Conference kagahapon. Atong sayron ng dugang detalye sa live report ni Abby Caballero. Abby, good morning! Yes, Kent, atul sa gipahigayong Regional Joint Security Control Center Conference kagahapon, mitambong si COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Gihisgutan sa maong conference ang mga lugar dinhi sa Region 12 nga anaa sa Code Red ug ang kaandam sa mga managlahing ahensya sa mismong adlaw sa eleksyon. Karong nagkaduol na ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023, dunay gipahigayong Regional Joint Security Control Center Conference.
Asa mitambong si COMELEC Chairman Attorney George Garcia. COMELEC 12, PRO 12, JTF Central ug 6th Infantry Division. Na-deliver na matud pa sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon ang mga election paraphernalia sama sa mga accountable form, balota, election returns ug statement of votes. Ang strategy ng COMELEC lagi, kapag ka magdi-deliver ng election paraphernalia, inuuna po namin yung malalayo hanggang sa malapit. Na-train na rin po natin ang ating mga guro na maglilingkod as electoral board members at ng mga miyembro ng Philippine National Police na tinrain din po natin as electoral board members. Matud pa dunay 5 ka barangay sa rehiyon 12 ang anaa sa Code Red. Kun mga lugar nga kaniadto ng dunay armed threats tungod sa presensya sa BIFF ilawom sa Karyalan faction. Mao kini ang Barangay Bayawa, Barangay Estrella, Malingon ug Barangay Pedtubo sa President Quirino Sultan Kudarat ug Barangay Pimbalayan sa Lambayong Sultan Kudarat. Every time merong mga pangyayari, chine-check din natin. Pwedeng yung itong 5 ito ay pwede ding malipat sa under orange category. Yan magdidepende sa panahon. Gipaniguro sa otoridad ang seguridad sa adlaw sa eleksyon asa kapin 6,000 matud pa ka personahe sa Police Regional Office 12 ang i-deploy sa adlaw sa eleksyon ug duna pa sab force multipliers. Nakita din natin na prepared na talaga yung Region 12 in terms of the upcoming election. Dito pa lang nakikita natin kung gaano naka-aktibo yung ating kapulisan pati yung mga ibang law enforcement agency. Samtang mensahe ni COMELEC Chairman Garcia ngadto sa mga botante. Huwag niyo pong iboboto yung mga kandidatong pasaway, makakapalang pagmumukha at yung mga kandidatong hindi sumusunod sa mga patakaran. Alam niyo po wala pong magandang idudulot ang mga yan sa inyong mga barangay. Ken karong unang adlaw sa kampanya, ihayog pamaagi ang mga kandidato. Gani daghan kanila ang nagbutang na sa ilang campaign posters. Samtang subling pahimangno sa Commission on Elections ilawom sa ilang resolution number 10730, kinahanglan gayod sundon sa mga kandidato ang guidelines sa pagbutang sa ilang campaign posters. Anaalang dapat sa 2 feet by 3 feet ang gidakon niini ug anaalang dapat sa common poster areas. Hinuon pwede kining ibutang sa pampublikong lugar basta aduna lang pagtugop sa pribadong lugar basta adunay pagtugot sa tag-iya. Mao kana ang latest dinhi sa General Santos City. Balikan nimo Ken. Daghang salamat, Abby Caballero. Patay ang usa ka iro sa Coronadal City dihang gipuspusan kini og kahoy ug gigulgulan sa usa ka 43 anyos nga lalaki. Ang pagpangabuso nakuhaan og video. Samtang ang suspect gipasakaan na og kaso sa tag-iya sa iro. Ani ang report ni Abby Caballero. Mao kini ang aktual nga pagpanakit sa usa ka lalaki sa usa ka iro sa Barangay Bagong Silang, Barangay Santa Cruz sa Coronadal City. Gipuspusan kini og kahoy. Ug walay kaluoy nga gigulgulan sa liog sa usa ka lalaki. Itong iro, patay na siguro, nalipong na. Yung iguyo dito sa dating sa kalsada, niya ni uli siya. Pagbalik niya, nagdala na siya sundang. Motog gigulgulan niya ulo. Ang suspect 43 anyos nga nailhang si Reynald Toco. Silingan matud pa kini sa tag-iya sa maong iro nga si Alan Mayo. Saysay ni Alan wala siya sa ilang balay ni adtong higayuna. Gitawagan lang matud pa siya sa iyang silingan nga nakakita sa pagpatay sa iyang iro ug gisend ngadto kaniya ang video. Murag na tripan ra ba ang iro diri kay miagi man lang to siya nagtambay-tambay dito sa may tindahan ba tapbang namo. Kasi tao gitawag nilingi pud daw sa iyang iro. So nagduda na daw siya. Kasi takon siya. Pag uli matud pa ni Alan sa ilang balay, dali siyang mireport sa kapulisan ug daling gidakop ang suspect. 13 katuig na matud pang alaga ni Alan ang maong iro. Busa, sakit matud pa alang kaniya ang gidangatan niini. So wala jud siya na ngayong pasaylo sa imo sir. Bit na pagaling ulo pag dito sa ilahaw. Sa karon balhog na sa prisuhan ang suspect nga wala na mihatag og pahayag. Samtang ipailawom sa psychological examination ang suspect. Nag-atubang kini karon og kasong paglapa sa RA 10631 kun Animal Cruelty Act. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Libreng civil service ug licensure examination for teacher kunlet review ang gina-offer karon sa Upol LGU sa mga migradwar sa Upol Community College. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pinaagi sa usa ka social media post ni Upol Misamis Oriental Mayor J. Francis Bago,
Gianunsyo niini ang pinakabagong programa sa ilang munisipyo. Alang kini sa mga estudyante sa Upol Community College nga migraduar sa kursong education. Tungod aduna na gihanyag ang Upol LGU nga libreng let kun licensure examination for teachers review sessions. Sumala ni Mayor Bago nga kini usa ka investment sa ilang munisipyo aron makabaton og daghan nga mga lisensyadong magtutudlo. Lisod yun karon og kapakitaan ko ng mga qualification, even na itong mga job orders, appeal po na sila. Atong ginapa-eskwela, gipa-review na to para pag-take of civil service licensure examination. Ang maong programa, gikalipay sa mga estudyante sa Upol Community College. Sumala nila, dako kining alibyo ilabi pa sa ilang mga galastuhanan sa pag-review. Lisod mo gid ang panahon karon, sir. So sa mga estudyante sad nga nangita sa mag-take og board exam, siya sir kanang dako siya advantage sa mga indigenous people kay sir bakay. Dako na kay gihap sa amoa kay ang tuition baya is dili ilalim sa amoa. Kailangan pag nimo siya trabahuan para makuha nimo na. Pagpaklaro ni Mayor J. Francis Bago nga dili kini limitado sa mga Upolanons, apan prioridad lamang ang mga residente sa Upol. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Gilusad sa Regional Mobile Force Battalion 12 sa pakig-alayon sa COMELEC ang Lakat Ka Program. Sa tinguha nga mahimong malinawon og hapsay ang barangay and sangguniang kabataan elections 2023 sa rehiyon. Ano ang report ni Tony Humamil? Puspusan ang gihimong pagpangandam sa otoridad sa Region 12 alang sa nagkaduol nga barangay and sangguniang kabataan elections 2023 karong October 30. Adlong Martes, gipangunahan sa Regional Mobile Force Battalion 12 ang paglusad sa Lakat Ka Program o lakbay tungo sa katahimikan at kaunlaran pinaagi sa usa ka raid. Kini aron dasigo ng katawhan nga makighiusa sa panawagan sa COMELEC alang sa hapsay, malinawon ug patas nga eleksyon. Lakat ka is an Ilonggo words which means let's go. No? Ito po ay lakbay tungo sa kapayapaan at kaunlaran, no? In partnership with COMELEC 12. Ito po ay isang ride na kung saan ay pinuntahan natin yung lahat ng probinsya ng Region 12 to include General Santos City na promoting the peaceful and orderly election. Napakita natin na yung lahat ng sektor na community na dumalo para suportahan itong COMELEC sa panawagan nila na sa isang malinis at mapayapang BSKE election. Gisugdan ang aktibidad sa Sarangani Province daing bidiretso sa South Cotabato, Sultan Kudarat ug North Cotabato, ingon man sa General Santos City. Present sa aktibidad ang mga election officers sa matag probinsya sa rehiyon aron ipasabot ngadto sa katawhan ang kamahinungdanon sa ilang papel sa umaabot nga eleksyon. Every venue kasi, every province, nagkaroon kami ng program wherein pinapasalita natin yung regional director ng COMELEC na kung saan ay sinasabi niya doon yung mga do's and don'ts during the election period. Nanawagan sab ang PRO12 ngadto sa katawhan nga dayong i-report sa otoridad kung adunay mga mamatikdan o mahibal ang mga kandidato nga nagapahigayon og vote buying o gubang pangkalapasan aron maaksyonan. Kauban si Bong Vicencio o Gary Balantay sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 300 ang patay, human maigo ang hospital sa Gaza Strip sa airstrike kuno sa Israel. Martes sa gabi, napulpog matud pa sa nagpadayong airstrike sa Israel sa Gaza Strip ang usa ka ospital. Gibutyag sa Civil Defense Chief sa Gaza nga moabot sa kapin 300 ang patay sa maong pagpamomba sa ospital. Gidugang sa Health Ministry official nga naa sa 500 ang samdan sa maong panghitabo human naigo sa airstrike ang Al-Ari Al-Arabi Hospital sa Gaza. Apan gipanghimakak sa Israel nga sila ang nakaigo sa ospital kundili ang palpak kuno nga missile sa Hamas ang miunay sa ilang ospital. Human ang pagkaigo sa usa ka ospital sa Gaza sa airstrike sa Israel, gidumog og protesta ang US Embassy sa Lebanon. Gitirahan og tirgas ang duol sa US Embassy sa Lebanon sa mga suko nga protesters human naigo ang usa ka ospital sa Gaza sa airstrike kuno sa Israel.
Ana sa kapin 100 ka protesters ang midasmag sa US Embassy sa Aukar, Lebanon. Bit-bit ang Palestinian flags. Ang security forces ang mibalo sab pag-spray og tubig og tirgas sa demonstrators nga ginakuyog na pagsugod ang koral, miani og pagsaway gikan sa Arab world ang panghitabo og aduna sab lihok protesta nga gilusad sa embahada sa Israel, sa Turkey ug Jordan. Mao na kini ang grabeng natalang patay sa usa ka higayon sa Gaza sa nagpadayong kagubot sa lugar. Kapin 300,000 ka housing units ang plano nga itukod sa Department of Human Settlements and Urban Development kung DHSUD sa Davao Region. Ani ang report? Plano sa Department of Human Settlements and Urban Development kung DHSUD nga magmontar og anaa sa 380,000 ka housing units sa Davao Region alang sa mga kabus og nanginahanglan og tarong nga mapuy-an sa mas barato nga presyo. Ang maong programa parte sa National Housing Program sa administrasyon sumala sa DHSUD tumong nila nga makatukod og anaa sa 1 million ka pabalay sa tibuok nasod sulod sa unom ka tuig. Mabigat po ang ating misyon. Tugunan ang 6.5 million housing backlog sa bansa. Hindi lamang basta bubong sa ibabaw ng mga ulot ating mga kababayan, ating minimiti kundi disenteng ligtas at matatag na pabahay. Dugang paniini, importante ang partnership sa matag LGU sa rehiyon aron masiguro nga mapaspasan og mapatuman ang maong pabalay. Busa usa ka Memorandum of Understanding tali sa DHSUD ug mga lokal nga kagamhanan sa Digos City, Samal Island ug nabunturan ang gipaygayon. Samtang mipirma usab og Memorandum of Agreement ang Davao City ug Matis City. So nag-usap at nagpirmahan kami ng MOU ni Secretary Jerry a few months back. Natutulungan ko siyang kumbinsihin ang ating ang iba't ibang LGU. Hindi lamang sa Region 11 kundi kasaparte na rin ng mga LGUs sa Eastern Mindanao. Samtang, usa ka ribbon cutting ceremony ang gipaygayon alang sa pag-abli sa Housing Fair 2023 sa Davao City atol sa selebrasyon sa National Shelter Month. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Dr. Sylvia Earle, usa ka American marine biologist ug oceanographer. If you think the ocean isn't important, imagine Earth without it. Mga kapuso, 67 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.